Hello mga kapatid, God bless, good morning. Thank you Lord. Kamusta kayo mga kapatid? Okay lang kayo dyan? Ang saya-saya ng buhay. Ayun, nalampasan natin ang mga pinagdaanan natin noong 2020. Dumaan lang tayo. Ayun, lumampas na tayo. 2021. Handa na ulit tayong tumanggap ng mga pagpapala, magpakatatag ng kung ano man yan. Magtatag tayo at manalig sa Panginoon. Amen. Glory to God. Thank you Jesus. Ayun, sabi dito, Isaiah 46 verse 3 and 4. Ayun, umulan na naman mga kapatid. Tingnan mo yan. Lagi nga ako nagbabalak na magpipilm ito mga kapatid. Ay lagi naman baga umuulan. Kaya ang ginawa ko, pagising ko ngayon umaga, kahit umuulan, tinuloy ko na. Kasi nga, blessing pa din yan, mga kapatid. Medyo maingay lang. Kasi yung bahay namin mga kapatid, ay parang bahay ng kalapati. Charot. Ay itong nakapatong sa puno. Joke lang. Tapos yung bubong, ayun na rin. Ayun na yung bubong. Bubong na talaga yun. Thank you, Lord. Salamat at may bahay. Thank you, Jesus. Pinagpala ang bawat araw natin kasi buhay pa tayo. Ano sabi? Isaiah 46 verse 3 and 4. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel, kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Hallelujah. Ayan. Diba inalagaan tayo ng Lord mula nang tayo pagsilang. Thank you Lord. Kaya ang buhay pa tayo, iba nga pitos pa lang eh. Umuwi na sa Panginoon tayo o mga mukha na tayo. Mukha lang tayong pitos pero matatanda na tayo. Thank you Lord. O ligtas at ligtas pa rin tayo. Kasi sabi nga ng Panginoon, makinig daw tayo at siya daw naglaga sa atin mula ang tayo silang. Hallelujah. Thank you Lord. Sabi dito, verse 4. Ito yung paborito ko talaga mga kapatid. At lagi ko nga itong, ikaw Panginoon, ang mag-iligtas sa amin. Ang verse 4, 46 pa rin, Isaiah. Ang saya-saya mga kapatid. Thank you Lord. Ako ang inyong Diyos. Ingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. Ayun, sadya na pumuti ang buhok natin. Mga kapatid. Salamat sa pangkulay. Thank you Lord. Diba? Blondie ang buhok natin. Kahit mukha tayong uwak, buhok natin blondie. Thank you, Lord. Ayan, thank you, Jesus. Ay, doon na mas maputi. Sorry naman, mga kapatid. Ang sarili ko mas ba yung uwak? Kulang naman yung mukhang uwak. Mahalaga ay buhay at musunod sa Panginoon. Amen. Yung uwak na inutusan para pakainin si Elias eh. At kayo'y tumanda. Thank you Lord na tumanda pa tayong iba. Hindi na tumanda. Umuwi na agad. Mga kapatid. Kayo'y nilikha ko. Kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Thank you Lord. O kailangan naman tayo ay makinig din sa Lord at sumunod sa Kanya. Kasi nilikhaan tayo eh. Siya naglikha sa atin. Sumunod tayo kay Dimo. Paano tayo maligtas ng Lord niyan? Thank you Jesus. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Mga kapatid, makinig daw tayo, lahi ni Jacob. O kanino tayo lahi? Kahit lahi ka ni Hagar, lahi ka ni Ismael. Lahat tayo ay pag nanalig na sa Lord, ingatan niya tayo, sabi niya. Dahil sa kabutihan ng Lord, bumaba dito sa lupa si Jesus. Ayun, lahat na, wala nang lahi-lahi. Thank you, Lord. Isaiah 44 verse 1 hanggang 2. Sinabi ni Yahweh, ikaw Jacob na lingkod ko, ako ay pakinggan. Ayun, sinabi doon kanina. Makinig daw yung lahi ni Jacob doon sa Isaiah 46 verse 4. Lahi ni Israel na pinili kong bayan. Amen. Thank you Lord. Pinili tayo. Siyempre huwag naman tayo magmalaki. Kami pinili ng Diyos. Kayo hindi. Huwag gayon. Verse 2. Akong si Yahweh ang sa iyo ay lumalang. Amen. Tulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayang kong minamahal. Thank you Lord sa pagmamahal. Malinaw mga kapatid. Ayun. Tayo tinulungan niya mula pa ng isilang. Thank you Lord. Ngayon, ilang taon? Ako 55 na mga kapatid. Kasama natin ang Lord hanggang pumuti ang ating buhok. Yung buhok ko puti na. Pero blondie. Kinulayan ko ng brown. Hallelujah. Thank you Lord. May mga dati nga walang pang kulay kaya pag puti ng buhok, puti na talaga. Ngayon tingnan mo, sosyal. Pwede tayong magkulay ng dilaw, magmukha tayong tulihaw. Thank you Lord sa mga biyaya ng Lord na naranasan natin. Amen. Ayun, huwag kang matakot. Ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. Thank you Lord sa pagmamahal. Ayun, verse 3. Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Ayun, uhaw na lupa yung ating mga puso. Lupa, bukirin ng Lord. Bubuhos na rin tubig. Yung salita niya, word of God, sa uhaw ng lupa, sa tuyong lupa. Maraming batis ang padadaluyin. Ayan. Ayun, itong Biblia, batis to na nadaluyan ng tubig. Praise God.
Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpalain. Hallelujah. For sila ay sisibol tulad ng damong sagana sa tubig. Amen. Sila ay dadaloy tulad ng halaman sa tabi ng batis. O may batis uli mga kapatid. Yung Biblia batis ito dito madaloy yung tubig. Si Jesus tubig. Bawat isa ay magsasabing ako ay kay Yahweh. Sila ay daraming darating upang makiisa sa Israel. Itatatak nila sa kanilang mga bisig ang pangalan ni Yahweh at sasabihin sila'y kabilang sa bayan ng Diyos. Ayun. Thank you, Lord. Dapat maging kabilang tayo sa bayan ng Diyos. Hallelujah. 6. Ang sabi ni Yahweh, ang hari at tagapagligtas ng Israel. Amen. Ang makapangyarihan sa lahat. Ako ang simula at ang wakas. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Ayan. Praise God. Ayun, binasa lang natin mga kapatid. Isaiah 44 verse 1 hanggang 7. Sino ang gagawa ng mga ginawa ko? Sino ang makapagsabi sa mga nangyari mula simula hanggang wakas? O sino makapagsabi? Siyempre ang Panginoon lang. Thank you, Lord. Huwag kayong matakot, bayan ko. Alam mo, sa pasimula pa'y pinahayag ko na ang mga mangyayari. Kayo'y mga saksi sa lahat ng ito. Amen. Saksi tayo. Nabasa natin. Saksi sila noon, saksi pa rin tayo ngayon. Pag Diyos maliban sa akin, walang Diyos maliban sa Panginoon. Wala nang higit pa sa aking kapangyarihan. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kaya napakabuti ng Diyos at lahat ng ito ay napanghawakan natin. Babasahin mo lang to, pakinggan natin pag na-upload natin sa YouTube. Lahat ay ang Panginoon na mag-iingat sa atin. Siya ang nagmamahal sa atin. Siya ang naglalang sa atin. Ang kawangis niya. Sisibol daw no, ang damo, ang tubig. Siya lahat yun. Praise God. O, damo, trigo. Thank you, Lord, sa mga biyayang ito. Ang batis, ang tubig. Yung salita niya tubig rin. Higit pa sa aking kapangyarihan. Wala daw higit pa sa kanyang kapangyarihan. Kaya sa Diyos na tayo manalig at magtiwala mga kapatid. Ingatan natin hanggang sa mumuti ang ating mga buhok. Hallelujah. Kaya wala na tayong hanapin pa. Nandiyan na lahat, nasa Biblia. Kaya, dapat naman na tayo nga ay magtiwala sa Panginoon, ano man yung mga karanasan natin mga kapatid. Ayun doon sa ating binasa, ingatan tayo hanggang sa pumuti ang ating buhok. Kaya tayo magtiwala lang at manalig sa Panginoon. Itong mga naranasan natin, hindi lang naman, sabi nga doon sa mga pinag-aralan natin una, di ba? Hindi lang tayo ang nakaranas noon, kundi ang ating mga kapatid sa buong daigdig. Kasi lahat ng tao, mayaman, mahirap, maputi, makulot, maunat ang buhok. Lahat tayo magkakapatid sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. At iisa lang yung lumikha sa atin, ang Panginoong Yahweh na buhay at makapangyarihan sa lahat. Na siya rin tumutulong sa atin, nagliligtas, sabi doon sa ating binasa. Praise God. Kaya pantay-pantay lang sa harap ng Panginoon kasi lahat yan ay pahiram. Pumayaman tayo. Lahat yan ay blessing ng Panginoon. O siyempre nagsikap siya kaya siya yumaman. Kaya kung tayo medyo gipit, ay di magsikap din tayo. Makaraos sa araw-araw, kayamanan yun. Health is wealth. Pag malusog ka, kayamanan yun. Praise God. Thank you, Jesus. Yun namang mga yumaman sa pangangamkam, ay alam din ng Lord yun. Huwag tayo mag-isip doon na bakit sila gayon ay sila yumaman, kami mahirap. Kasi wala nga doon ang kayamanan. Ang kayamanan natin ay nasa loob ng ating puso. Kaya tayo yung makontento kung anong mayroon. Magpasalamat tayo sa Lord na siyang nagliligtas sa atin sa bawat araw. Amen. Glory to God. Kaya purihin natin sa pasalamatan natin siya. Babasahin natin mga salita na dinadaluyan ng batis. Ayun, yung ating mga puso, batis ng Panginoon, nadadaluyan ng kanyang pagpapala. Amen. Yung kanyang espiritu, binubuhos din sa atin. Ayun. Ang mga uhaw daw na lupa. Ay, alin bang uhaw lupa? Di ba yung mga puso natin, lupain, bukirin ng Lord. O, madadaluyin ng bubuhos na yung mga anak. O, ating mga anak, espiritu. Praise God. Hallelujah. At ang mga liping susunod sa iyo ay pagpalain. Ayon doon sa ating binasa. Isaiah 44 verse 1 hanggang 8. Hallelujah. Wala nang ibang kapangyarihan kundi si Yahweh lamang. Kaya sa kanya tayo magtiwala sa bawat araw na tayo nagigising. Ay, napakarami nating naranasan mga kapatid. Pero lahat yun ay nagamit pa ng pangta para tayo manumbalik. At ayun, dinadaluyan tayo ngayon ng tubig. Ang batis ngayon, madaloy na sa ating mga puso. At tayo nga ay nakaranas nitong kabutihan ng Diyos. Amen. Kaya dapat lang naman na tayo magtiwala sa Panginoon sa bawat araw. Amen. Glory to God. Ayan. Ito ngayon si Jesus naman dito ang nagsalita.
ay lugsong na rin natin. Amen. Glory to God. Nang makasagwan ay mga lingkod dito ni Jesus. Ayun, siya nagbuhos ng Espiritu. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka at sila'y natakot ang malagang Jesus. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Ayan, kung ano man yung ating naranasan, habang tayo namamangka sa daigdig na ito, huwag tayong matakot kasi sabi ng Panginoon, ako ito. Praise the Lord, hallelujah. Verse 21, tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang papupuntahan. Pag nakasakay tayo sa bangka ni Jesus o nakasakay siya sa ating mga pangarap, sa ating pagsasagwan, ay hindi tayo dapat matakot kasi ako ito, sabi ng Panginoon. Amen. Tapos nakatuwang-tuwa sila. Pag tayo ay sumasagwan sa daigdig na ito, ano man yung ating ginagawa, sumasagwan tayo para makaraos. Praise God. O hilingin natin ng blessing ng Panginoon. Ako yung sumasagwan ako, mga kapatid. May tindahan ako maliit. Ang tawag ko doon pinagsamang SM at Pure Gold. Tapos pag may hinahanap sila, wala. Sige, dumiritso ka na. Kasi sa banda roon naman, nandoon yung Pure Gold. Sige, ayun. Diretso ka na doon. Lahat ng kailangan mo din sa tindahan kung SM at Pure Gold, nandoon. Hulong. Di ba? Ang saya. Thank you, Lord. Parang gaano man ka hirap yung ating pinagdaanan, sikapin natin maging masaya, mga kapatid, kasi maikli lang ang buhay. Minsan naghanap tayo ng mga kalungkot, palampasin yan kasi hindi natin sinasadya, hindi natin ginusto, nawalan tayo ng mahal sa buhay. Naku, nagkaroon ka ng kalungkutan na unlimited, hindi mo man lang matanggihan kasi nandyan na. Naranasan natin yung mga kapatid. Ako na umuwi sa Panginoon ng aking asawa, di unlimited na kalungkutan. Kaya mula nung ako masaya, pinilit ko maging masaya kasi pagdating naman ng oras, ireserba na lang natin sa mga ganun. Kasi kahit sa gustuhin man natin o hindi, talagang nangyayari yun. Doon na lang tayo malulungkot por bawat araw na magising tayo, dapat tayo maging masaya. Yung mga problema, huwag natin kadibdibin kasi minsan may mga problema na talaga naman anli. Kahit hindi mo hingi, inaayawan mo na nandyan pa rin na kailangan mong maging masaya at sumagwan pa din para makatawid ka sa pangpang. Praise God. Kung ano yung mga pangarap natin, ayun, nagbabalak nga kami mga kapatid na magsabkon nga. Ang tahi-tahi naman, praise God. Ayun ay pinagpe-pray pa rin, kasama pa rin ang Panginoon at kaagad makarating kung ano may mga pangarap natin na dagdag na blessing para makaraos sa pang-araw-araw na pangailangan. Maging blessing tayo sa iba, tapos maging blessing din sila sa atin. You are blessed to be a blessing. Praise God. Thank you, Jesus. Yun, kaya nakatuwa ang buhay, mga kapatid. Kaya ang saya-saya. Thank you, Jesus. Blessing talaga makarating ka sa patutunguhan mo sa bangka. Ayun nga sa helicopter, hindi nakarating sa patutunguhan at ay marahil ay hanggang doon ang hangganan ng mga tao. Alam naman na kasi ng Lord yun, mga kapatid. Ayun. Thank you, Jesus. Hindi naman dahil hindi nila kasama ang Panginoon. Kasama din ito nga naman ang sabi. Ang bawat tao dahil namamatay daw sa kanilang pag-aabala. Ay, may mga verse yung mga kapatid sa sunod na natin, pag-aralan natin. So, yung kaabalahan, doon inabot. Sumakay sa bangka, sumakay sa helicopter, hindi nakarating sa patutunguhan. May nanutunan tayo kasi ang Diyos lang nakakaalam, kaya makarating sa patutunguhan at makauwi ng ligtas ay isang malaking biyaya. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo anong pangarap natin, makarating tayo sa patunguhan natin kasi kasama natin ang Panginoon. Gawa 17 verse 24-26. Ito lang, mga kapatid, ay naisip ko lang kasi nung mga panahon na ito na isama na rin natin. Ngayon ay relevant tong ating pinag-aralan kaya may isama uli natin. Paulit-ulit. Ang salita naman ng Lord ay sariwa at sariwa pa rin kahit paulit-ulit. Yun lang, pagkain na ulit-ulit din. 17 verse 24 and 26. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa at hindi nanirahan sa mga timplong ginawa ng tao. Ayan. Ayan, gumawa ng sanlibutan. Kanina pa natin na nag-iingat sa atin. Thank you, Lord. At nagbuhos ng kanyang espiritu. Praise God. Nung nagkataong tao ang Panginoon, sinamahan niya sa bangka yung mga alagad niya. Hanggang ngayon, kasama pa rin natin ang Panginoon. Hindi na siya sa bangka, nasa puso natin. Sumakay man tayo sa tricycle, sa baha, sa bangka, sa barko, sa eroplano. Kasama natin ang Lord. Hiliwalayan ba tayo ng Panginoon?
kailangan natin laging mananahan sa Kanya. 25, hindi siya nangailangan ng anuman tulong o paglilingkod. O hindi siya nangailangan ng lingkod natin. Naglilingkod tayo para sa ating pangailangan, para sa ating pakinabangan. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yung pagtubos niya sa atin, hindi pa rin sa kanyang pangailangan, kundi para rin sa atin. Lahat ng ginawa ng Lord para sa atin, mga kapatid. Kaya dapat naman tayo ay sumunod sa Panginoon para yung batis na ito dumaloy na ang tubig. Sa ating mga puso, kailangan ng anuman tulong o paglilingkod ng tao. Hindi kailangan naglingkod tayo para sa ating pakinabangan. Walang kailangan ang Lord sa atin, tayo may kailangan sa Kanya. Sapagkat siya mismo ang nagbigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Amen. Tama. Correct. Thank you, Lord. Lahat siya nagbigay. Anong kailangan sa atin ng Lord? Siya nga, lahat ng pinanggalingan. Mula sa isang tao, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ayan, naisip ko yung mga kapatid, bakit naman ganun nangyari doon, ganyan. Tapos nabasa ko to, nasabi, ayan nga, o sinabi na, doon sa binasa natin, nilikha niya at alam na niya yung panahon at hangganan ng bawat isa sa atin. Kaya habang hindi pa dumating ang hangganan ng bawat isa sa atin, mga kapatid, makinig tayo nitong salita ng Lord, umasa at magtiwala sa Kanya. Yung iba siguro pag hindi nakasunod sa Lord, umuwi ng maaga sa karumal-dumal na dahil sa paglalasing at pagsasaya, nabalikan na naman natin tuloy yun. Kasi naging maaga yung hangganan kasi hindi ang kasunod sa Lord. O ito siguro si naalala ko lang mga si Kobe Bryant na hindi siya nakarating sa pupuntahan. Kaya talagang napakabuti ng Diyos pagka nakarating ka sa puntahan mo. Isang malaking himala at biyaya at nakabalik ka sa araw-araw, mga kapatid. Yung ating mamahal sa buhay, mamasada man yun anong man gagawin. Ayun nga, pati yung naglalakbay simpapawid sa karagatan kasama sa panalangin natin araw-gabi o bawat oras, pati yung mga karsada. Kasi kami mga kapatid, itong harapan ng naming highway, talaga naman, makakakita ka makatid ng gano'n. Salamat sa Panginoon sa blood covering. Hallelujah. Kailangan natin panalangin natin kapwa, kasi tayo din na maikapwa din. Kasi nga, in Jesus' name I rebuke. Maingatan tayo ng Lord at maingatan din sila. Yung panalangin natin para sa ating kapwa. Mayroon din ng mga nanalangin para sa atin, kaya ganti-ganti lang. Thank you, Lord. Salamat mga kapatid sa panalangin nyo para sa buong daigdig, sa panalangin para sa ating lahat. Ipinalangin natin ang bawat isa. Amen. Glory to God. At kung dumating man yung kanya-kanyang panahon at hangganan, ang Lord lang nakaalam, sabi doon sa binasa natin. Gawa 17 verse 26, mula sa isang tao si Jesus, nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. O lahat ng lahi. Pantay-pantay tayo. Ang Lord ang likha sa atin. Itinakda niya sa simula pa ang kanilang panahon at hangganan. Ayun, itong 2020, mayroon tayong makilala na umuwi sa Panginoon. Mayroon dahil sa pagsasaya ng, ayun na nga, doon sa mga pinag-aralan natin. Thank you, Lord, na lahat ng ito ay naintindihan natin. Mayroon mga lingkod ng Lord na tapos na lang kailang takbuhin. Alam naman natin na tayo hindi pa tapos ang Lord, patuloy pa rin tayong tumatakbo. Praise God. At hindi tayo matakbo kung saan kundi na tayo natin para mapinis yung ating race. Dapat sa Panginoon tayo ang ating finish line. Praise God. Thank you, Lord. Si Jesus nga, 33 siya na finish na niya sa karumal-dumal na Kaya napakabuti ng Diyos dito sa mga pinag-aralan natin. Ay may natutunan tayo at ipamuhay natin. Thank you, Jesus. At ayun na nga. Ay pagdating ng takdang panahon na tinakda nito ng Panginoon, ay siya lang nakakaalam. May kanya-kanyang panahon at hangganan. Kaya patuloy lang tayo manalig sa Lord. At siya magliligtas sa atin hanggang sa pumuti ang ating buhok. Amen. Pagdating ng panahon na mawala na nga tayo sa daigdig at maging espiritu na tayo, di uwi tayo sa Kanya, sabi nga. Thank you, Lord. At dito tayo magtatapos, mga kapatid, na may natutunan tayo dito sa ating pinag-aaralan. Hindi tayo basta nagbasa o nakinig lang, kundi ipamuhay natin, sundin natin para tayo nga ay mapakinabangan natin. Kasi kung binasa lang natin, hindi naman natin sinunod o sinyer din. Wala din yung pakinabang para lang daw David Santiago. Para ka lang daw humarap sa salamin pagtapos kinalimutan mo na. Thank you, Jesus, sa mga salitang ito na may natutunan tayo. Amen. At dito tayo magtatapos. Basahin ko lang, mga kapatid. Isaiah 46 verse 4. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda.
Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tutulungan. Ayun, iligtas at tutulungan ng Panginoon. Ang Lord ang nagsalita, mga kapatid, binasa ko lang. Ayun, puro tulong ito at pagligtas ng Panginoon. Simula pa kanina doon sa ating mga binasa, mga kapatid. Bless God. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon sa mga salitang ito na patuloy dumadaloy sa batis ang kanyang salita, ang tubig. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig at ang panalangin ko sa araw-araw. Patuloy pa rin tayo i-guide ng Lord at ingatan ka sa pumuting ating buhok. Ayun dito sa ating binasa. Itong ating binabasa, halos prayer na din. Binabasa natin, panalangin. Nalala ng Lord yung mga pangako niya kay Abraham, kay Isaac, at Jacob. At tayo laging iniligtas hanggang sa puting ating buhok. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah.